Hello subscriber. It's our day 323 and today is August 22 and it's Tuesday. Ayan, dito naman tayo sa ating construction site dito sa Bongabel Private Resort. Dito yan sa South Spring Villas, Bukal, Calamba, Laguna. Ayan, update na naman tayo. Ito yung pa naman ng ating mga tawag dito, mga tambak-tambak natin mga buhangin. Pero may order kami na mga extra na tubular para dun sa ginawa namin na na tawag dito, na hagdanan ko yung grip doon sa view deck. Yun nga lang, may mga maling dineliver sa amin, pero sabi ko magagamit pa namin to kasi gagawa din naman ako ng canopy para doon sa gilid ng ng event area sa papuntang pool. So magagamit natin yan, saka yung mga di-uno na pipe magagamit din yan kasi ang ginamit namin doon yung 3/4 lang na tubular, pero ang dumating na delivery is di-uno. So yun, okay naman, gagamitin pa rin naman namin. Tapos ito na finish na ni Kuya Jerry yung ating temporary na plant box dito. Temporary kasi daanan talaga to, yan gate siya na gagawin kong garden kasi nga wala pa naman akong caretaker na gagamit. So hindi muna kami mag-caretaker kasi magte-test kami ni Jeff kung kaya namin dalawa lang. Pero marami naman dito mga caretaker na nababayaran na per day, nakadalinis lang 250, mga ganon, 200. O yung iba pakain lang, parang ganon. So ayun, pwede naman kami gumawa ng pansamantalang ganon. So dalawa lang muna kami kasi mahirap din naman may kasama sa ngayon. Diba, mara makagalaw-galaw din kami. Ayan. Yan, sabi ko kay Jerry, magagay dito ng drain ng tubig kasi baka mapuno tayo ng tubig at pumunta doon, makarating. Ayun. So hindi ko lang kung pupunuin ko ito ng halaman, lagyan ko na siguro ng harang doon para mapuno ko siya. Ayan, pwede na dyan yung mga halaman na maganda itanim. Tulad ng kapitbahay namin, ang ganda may mga pa-planter sila. Yan. Kaya dito sa village na to, uso ginagamit yung catwalk dyan, yung pinaka-edge dyan. Yan. Ginagamit nila sa parang halamanan nila. Ayan ganda mga halaman dito. Ang dami ang buong kaya wala din na papag-parking yun, makitig na lang So swerte lang yung mga may katabing property na katulad nito, walang gumagamit, wala pa yung may-ari. Saka ito, so isipin parang sakop na namin itong parking area na to. Kasi yung mga ibang papark dito galing pa dyan sa dulo. So at least pag kami guess ako na marami-rami sasakyan, pwede ko lagyan na ng mga bangko yan, reserved na, di ba? So yun, swerte sa atin yung ganun. Ito pinapaganda ni yan, maganda na. Pwede na tambayan sa kainuman yan. Ikaw nagaya ka na sa kanina nung ikaw trabaho, may nakasuksok na yosi sa bibig nahawa ka na sa kanina din. Ay, sinabi sa inyo ko Jerry na lalagyan to. Tatak na rin. Ayusin. Oo. Ano mo na lang, siguro lagyan mo na lang siya ng square dito sa dulo, tapos yung iba flat mo na. Saka doon, lalo yung dulo. Pantayin mo na lang siya dito sa hilera na to pag ganon. Tapos dito may square na lang. Tapos iganyan mo na lang ng konti para bumunta yung tubig doon pag ganon. Ayan. Kasi pangit tignan wala naman purpose na rin. Hindi naman siya drain lang siya kanal lang, na malaking kanal. Actually ito nga din parang wala din ng purpose Kasi hindi naman siya drain di ba? Ayan, nagyan mo na lang. Hanap ka na lang na ipapang-forma mo dyan. Ito yung mga mayaman dito. Ayan, si acting president namin si Makmak. 4 na yung resort niyan dito. Yung iba siya actually uso dito yung pinaparentahan yung buong resort ng 1 taon. Tapos ikaw magmamanage. Kaya ako parang nagugustuhan ko din, kaya baka sa ngayon bago pa ako hindi ko pa kaya, baka hindi ko kayanin, malugi ako. Kasi ang rent ng mga resort niya sa 1 million pataas. 1 taon yun, babayaran mo cash. Tapos ikaw magpapaupa, yung matitira doon, syempre, magiging income mo yon. Kung tamad-tamad ka magpa-renta, mag-asikaso ng customer, di bye-bye doon sa 1 million plus mo na puhunan. Pero tatry ko din, kasi mukhang, yung kanya nga 4, imagine mo 4, yung polybook niya yun, Siguro lagi siya natutulog alas 4. Ako hilig naman ako ding magtrabaho sa gabi, sa kagising ako talaga sa gabi. Ang tulog ko talaga sanay ako ng alas 5.
Kung kailan pagising ng iba, ako patulog pa lang. Ayun, bagay na bagay sa akin ng ganyan. Parang call center lang dati mo, sasagutin mo yung mga inquiry, di ba? Pupush mo sa Facebook yung pinaka-advertising mo. O ayun, kikita sila. Pero try ko rin yan. Kasi sayang naman yung income yan. O kaya mag-i-agent ako para sa iba. O ayan. Tapos, ayan nga, nag-recycle sila. Tapos yung mga retaso namin na PVC, ayan, ginagama na namin pang kesame dito. Ayan, pinapaayos na namin. Kasi saka kailangan namin paspasan din kasi nga si architect nagmamakaawa na sa atin na matapos na tayo. Kasi may isa pa siyang project. Ayun, at baka magalit na rin yung client niya. Oh, kaya sila Kuya Jerry sunod-sunod ang trabaho. Ayan. Parang susunod ko na lang problema yung paghahanap ng mga appliances na hindi na kailangan ng tao doon. Ayan, paring-paring na lang to. Ayan. Tapos Kuya Jerry, yung isang panel, gawin mo na lang din isakto mo siya doon sa diba ganun ayos mo na alternate. O yung isang panel, gawin mo pa siyang manhole. Oo, yung tatapyasin mo lang yung gilid, di ba? Para tutornilyuhin na lang. Huwag mo na lang dyan ng mga frame. Oo, kasi yung iba may frame, kitang-kita. Ayan, kasi gamit namin mga ito yung mga PVC na to ayan, kaya kay Boss J, pasensya na, magagamit namin yung mga extra namin. Ayun, igagamitin sana namin doon sa garahe. Tapos ito, since tapos na yung gawa ni Butoy doon sa hagdanan ko sa ayan, pinapaayos namin yung gate kasi nga may konting problema. Saka wala pa kaming gate na lock dito, papalagyan ko na rin ng lock. Nakabili si Boss Jeff ng pang-lock ng temporary? Wala. Nakabili na. Temporary lang daw yun, pero ba sura? Normal lang na Hindi pa nakita? Hindi ka lang po siya. Simple lang. Malaki. Mga ganyan. Sige. Baka di na temporary yun. Baka pwede na yung pang Plano ko nga mag-DIY sana kami ng ganun. Pero nakakita naman ako ng yung normal na gate na lang. Hindi ganun lang natin, Kaya bigyan mo sa akin yung kapal nito. Kasi normal naman yata yung kapal nito, Sa ordinary pinto din naman yata ito, Kapal niya. Yung kapal niya, pwede na sa kasi 4. Parang normal pinto, di ba? Kaso magiging issue mo, saan ba dito yung pinakamakapal mo na sabi nila dyan mo ng abang? To dito. Di ba may abang ka na bakal? Saan yung banda? Itong gitna? Gitna mismo. Ito itong isang buong siya. So pwede tayo magbutas dyan, ayan. Ready naman na kami. Natanda ko sa design din, meron naman talaga. Talaga na Parang bolt lang naman sa gabi lang kami maglalak ng todo Pag may guest naman kasi dapat lang. Yun ang DIY natin yung para pag pumunta sa gitna, maglalak siya na hindi mahigpit, di ba? Ang problema kasi sa gate natin, both side na papaling. Yung isa, yung normal na pintuan, one side lang yan. Pag ginanon mo, papasok. Pero pag dito sa kabila, hindi kaya, di ba? Kaya mag-DIY kami sana. Pero try natin, magagawa ko ng paspasan yung pag paano natin si Butoy lang. Yun. Tapos yan pala yung edge profile na dugtungan niya. Pala yan, U profile, pang kanto. Diyan isusok-sok yung mga panel pag ikakabit. Actually, madali lang magkabit ang panel. Hindi katulad ng mga kaysa minakawi talaga na may putol-putol ka pa yan. Sok-sok halos saka Ang dali din putulin yung Pero gamit namin grinder Angle grinder gamit. Dati pa puto kay Jerry, Hindi naman ginugunting yung ganyan, di ba? Grinder talaga, grinder lang. Dapat yung pinong grinder. Para mahabaho, kasi siya. Maamoy pag nasusunog. Dapat manipis. Ang grinder. Tapos yan, ito yung bagong order na semento, yan. Ha?
Ay, dati na. Wala pa tayong bago, no? Pasya na to sa ano? Kulang to, no? Konti na lang. O sige, order pa bukas para ano. Kaso yung pebbles namin, wala pa. Hindi pa kami nakakabili. Yun na lang. Tapos ito kanina nag-usap na kami ni Kuya Jerry. Ayan, tatambulan niya lang hanggang dito. Pero buo pa rin yung tsura ng tambol niya. Pero dito pa, yung imbis na may cover, open siya para gawing cabinet. Tapos doon may tambol uli. Tapos dito may kesame pa rin na panel. Pero manipis na lang yung pinaka-ano niya, distansya. Tapos yung ganun panel na din, plastic. Para pwede pa kami mag-wiring sa loob kung anong gagawin dyan. Yan, parang kasi pwedeng gawin dyan sa taas na yan. Lalo na parang aka electrical room ko to. So yung kung sakaling may mga solar ako, nandito rin. Siguro magpapaabang na lang ako sa electrician namin ng wire na pwedeng isuksok na palabas. Para kung meron akong solar, papasok siya dito. Kuryente. So hindi ko alam kung saan pwede padaanin. Natanong ko sa electrician kung paano niya ako masisetapan na gano'n. Much better kung papunta sa taas. Para doon galing malaking wire. Para hindi nakalabas yung mga wire ko. Tapos pag may switch na lang, yan, brand out, papatayin ko lahat ng circuit breaker, itatap ko doon sa kuryente ng ilaw, magkakailaw kami, temporary, galing doon sa solar, diba? Tapos pwede ko lagay ng mga batteries dyan, kasi dito naman yung ref ko na pang personal, o yan, pwede na yung batteries dyan, diba? Hanggang dito. So, kada may budget, isang battery. Ayan, tapos ito na yung nagawa ni Butoy na hagdan. Medyo okay na siya ngayon. Tumama na siya kasi yung unang gawa niya hindi pantay yung kanyang packet na gano'n, pababa ng pababa. Kaya pagdating doon na problema kami kung paano niya pagdudugtungin. So ngayon, ito napagdugtong niya na kasi nga pantay na yung level niya. Kinuha niya kasi 75 yata dito. Ewan ko sa kanya, habang umakyat pababa ng pababa 75, 73 hanggang 60. So doon bumagsak sa baba, hindi umakyat doon. O, ewan ko siguro habang umakit siya, tinatamad na siyang humakbang, in-estimate lang niya siguro. O, ayan na nangyari. Pero ngayon, okay na. Ito na kinalabasan, nagtugtong na siya. At yan, nasunod naman yung sabi kong, paano itudugtong, okay na. Diba? Yan na siya. So, hanggang dito. Hindi ko na nilagyan ng pababa, tulad ng ibang design doon, pati dito. Wala na din. So, yan, may handle na ako. Pwede na ako dito makaakit na mabilis. Pero may isa pa akong gagawin. Ito siguro, yung bakal na to, ang plano niya siguro gawin dito, ito yung hulmahan na gagawin. Parang hindi effective itong bakal. Maganda pa rin yung PVC na orange tutunawin namin, na heat gun namin, para makorte ko pababa. Tapos dadaling ko doon sa bender. Para yung hulma mas madaling gawin. Kasi pag bakal, mahirap hulmahin, no? Kaya tulad ng PVC, nakababa na nito, iingitin mo unti-unti, makukuha mo yung hugis. Ito sana dumating na din. Yung aking cabinet dito, ano yun, 3 na sana, panel na salamin, maliit dito, maliit sa gitna, malaki. Tapos yung pagbukas mo, yung mga level niya na-adjust. Ayun ang request ko. Ito naman yung mga lababo, no? Sa mga CR. Yung 3 CR to, na shower. Ako wala pang shower. Kasi syempre, owner, dapat sa akin original talaga stainless. Hindi ko nakaka-order. Ito yung sa swimming pool namin na hagdanan. Nakyat dito. Ayoko baka dito nakatago yan. Baka manakaw daw. Init eh. Okay, maganda na yung bubong dito. Kita na. Si architect pa naman may bagong project na tawag niya na sa akin. Baka pumunta siya this week para makausap ko sino yung mga maiiwan sa kayong mabibitbit niya. Pero definitely baka maiwan sa akin dito yung mga pintor, tapos baka isa o dalawang labor na gagawa, saka isang welder o dalawang pwede mag-weld. Siguro mga 4 maiwan sa akin gano'n. O kaya kung may ma-refer na makukuha kami isang welder talaga para mabilis din. Kasi si Butoy parang matagal din isa lang siya. Kaya matagal din ang gawa. So kung dalawang welder, ayun, tapos tututukan ko pa, magdadagdag pa ako. Tapos since bumili pa ako ng isang bagong welding, yung MIG weld, yung parang social ang dating, yung may lumalabas na wire na.
Hindi ka nagagamit ng stick na pang welding. Ayun. Na para kahit paano pwede na ako mag-weld naman. O ayun, yun na naman. Ito, di pa namin natin napapahinal yan. O, yung alulod. Temporary lang din yan. O yan, ang mga ilaw nilang problema kung kailangan kong bilhin. Wala pa ako nabibili. O ayan. Pwede siguro kung maglagay ng mga hanging plant dyan. Yun nga lang eh, siguro pag nagdidilig-dilig, baka yung, at least pwede kong maglagay ng ano dyan, ng yung hose na lang na ano. Hindi katulad dun sa garden pot ko na malalaking hose, yung itim lang na hose na pandilig, nakakontrol na lang din. Pag lalagay. Pero maganda yata may halaman dyan. Siyempre para mag ano siya, maging bongga talaga. Ang halaman na yung TV ko, bayan hindi naman yung peran. Ito yung TV ko na pag-iwanan na. Pero maganda pa rin yung feature. Kasi naka 3D TV to eh, 3D. Kaya nang hinayang din ako i-dispose. Kasi pag nanood ka dyan, may salamin ka, tapos 3D lumalabas sa pula nga palabas niya. Kahit anong palabas, magiging 3D. Eh hindi ko ma-dispose kahit may mga smart TV na. Yan, smart TV din siya, pero hindi siya na-upgrade. Kaya hindi ko siya mapakinabangan yung pagiging ano niya. Ito, hawak ako dito, pero normally, marang gusto kong mawak dito. So, dapat meron pala dito kung nilagay. Kung kaya ito nasa gitna dito, yun ang hawakan ko madalas. Ito naman, pwede rin naman ito, para at least sa gitna, sa gilid ka. Tatanong ko si Butoy ko anong purpose niya nito. O kaya papahinga kay Boss Jeff ng hose. Toy, yung bakal mo doon yung ginawa mong hulmahan ng bakal para ma-twist. Mahirap yun. Dapat ano, mag-PVC tayo ng orange. Para ano lang naman yung pinaka-pattern niya. Oo nga, mahirap i-pattern yun eh. Hindi ka tulad ng hose na ano, PVC. Initin lang natin. Mabibent natin agad. Yung papabilan lang tayo sa ano, bukod. Yung pinakamaliit lang, PVC lang. Tapos pag init mo ulit, pwede naman dumaretso ulit yun eh, di ba? Meron yung buo, tatanong ko kay Jeff kung pwedeng gabitin. Paalam natin. Oh, yung orange lang, no? Ano ba pinakamahina, no? Ano, 1/4? May 1/4 ba? Wala. 1/2 yata pinakamalipis, no? Maliit. Oh, 1/2. O yun, request natin. Pero meron dito, baka kasi gamitin na kagad sa paligid ng puli. Pero tatanong natin kay Boss Jeff kung may sobra. Boss Jeff, meron ka bang sobrang ano, PB orange na pipe na sobra? Isa? Gawin namin yung pattern ng ano, hagdanan na stainless para sa pa-bending. Meron no? Sobra. Ayun, gamit natin. Ayan, ayun, nakikita ko nga doon eh. Ayan, nakita pala nila yung ano, oh, yung tangke. So, ayun. Pansamantala, pwede namin magamit yan. Pupunduan ng tubig kasi nga wala pa naman piping. Oh, diretso lang sa baba. Gravity lang. Kaya ako magpapiping na ano. Ano lang naman ang linya niyan. Di uno. Ito nga kagabi ginawa ko itong ano eh. Temporary. So, mga ano sana kakabit ito sa pump. O yan, dito tayo sa pump room kasi medyo maayos na yung pump room namin. Kaso may pinadagdag na naman ako sa pump room kasi nga ginawa ko ng dalawa yung ano, yung abang ko ng ano ng pagkasaksakan ko ng submersible pump. Ginawa ko ng dalawa dito sa adult pool, saka yung isa nga yun doon sa kiddie pool. Ayan. Yan yung malaki ko na ano na pipe, yan yung abang ko ng paglulubluban ko ng submersible. Tapos yun sa baba, nagawa na naman sila ng T. Tapos elbow, tapos sa akyat dito, may katabi na naman siyang isa pang pipe sa dalawa. So yung dalawa na yun, kasi pwede yung maging, tawag dito, source nitong fountain, pwede. Tapos pwede rin yung lubluban ng mga chlorine, or ano, pwede ako maglagay ng gawing ano dyan. O kaya actually pwede ako mag-DIY dito ng ano, chlorine distribution, ano. Nagagawa lang ako ng maliit na ganyan. Tapos dadali lang sa ilalim yung tubig. Para mag-ano ng chlorine. Magtagat-tutunawat siya. Dali-dali lang gawin yun.
Ayan, tapos si tatay nag-i-steam coat na siya dito para pinapaganda na. Eto tay, pwede na i-skim coat din to? Pwede. Tuyo na yung ganyang kulay? Tuyo na po yan. Normal niyang kulay yan tay, no? Yan talaga kulay yan. O para semento talaga kulay nito, na basa. O pwede na tayo i-skim coat. Kailangan taga dito dark white ang kulay kasi ang daming lamok pag dark, no? Ito, dinabantayan ng kagabi, walang tubig. Pumuputok yung namin, pump. So nag-wiring, nagawa ko ng tali-tali. Tinulido ko yung tali. Ang problema, nung binuksan ko, adult pool pala yung nasaksakan ko, baliwala. Dapat kiddie pool, doon yung isang kiddie pool pala yung sa dulo. Baliwala yung pag-wiring ko, tinudo-todo ko pa naman. Sabi ko, yung mga nagtatali dito, walang kwenta. Sabi ko, hindi madiskarte. Nung ako nagawa, sabi ko, ito madiskarte, maganda. Palpak din pala. Hindi ko natanong sa kanila kung ano yung adult sa kiddie. Mabaliwala. Kung ano pa naman, pinapakpaman ako ng lamok kagabi. Ayan. Ang hirap kasi na wala kaming tubig. Pag puputok na yung tiyan mo, di mo ako sa kasukuha ng tubig. No tayo, hindi no. Kayo sa kayo naman po ng tubig din. Nabubuksan nyo? O kaso nga minsan kasi minsan nakakainis, nakakalas yung tubig lahat. Hindi nakakabit, hindi nakaano. So pag na-emergency na, nako, good luck. Mag-a-assemble ka pa. Ayan, sana matapos namin ngayon yung mga piping. At yun. Tapos yung pala, pinag-aaralan ko ngayon yung water level. Yun, na-discoveryhan ko na kailangan ko pala ng yung parang contact po, AC contactor na nagsi-switch off on siya pag na-trigger yung switch. Ayun, bala na i-explain ko na sa susunod ng vlog ko yun. Kasi mahaba electrical yun. Pero malamang baka dito ko siya ilagay na lang. Kasi pwede kasi dito ko itayo yung dalawang maliit na pipe na monitoring ng adult sa kiddie. Para dito ilulublob yung mga tubig, yung niya, sensor. Kung dito yung sensor niya, dapat nandito rin malapit sa kanya yung mga gadget niya ng electronics. So kung doon kasi puro pump na doon, puro at least dito maluwag pa o doon pwede dito sa wall na to. Saka pagpasok ko, pwede nga dyan lang yung switch na nakikita ko dyan. Baka dito ko na palagay. Pero kung dito naman sa loob, dapat nandito yung yung patubig ko. Yan may lamok pa rin. O bahala na, siguro baka dito na lang na. Dito naman talaga entrada ko. Ayan, so yung update dyan. Tapos dito na tayo sa view deck kung hindi natin na natapos nila. May mga retaso pa rin naman daw sila makita. Ayun mga retaso na yun Kaso sobrang init ng panahon, nagbenta yung iba. Ayan, medyo mahal talaga yun. Nasa 700 to 900 yung price. Ayan. At buti naman naisipan na nilang iakyat. Ilan kaya nag-akyat dyan? Bossing, ilan yung nag-akyat dito ng pipe ng tangke? Ilan kayo nagbuhat? Lahat kayo, tang? Full force yan? Full force kayo nag-akyat? Ay. Safe na siguro yan. Hindi na ako gagawa ng paan yan, kasi nakalatag na siya, Pero papagawa ko pa rin ng bahay yan kasi nga para may mga sobra kaming panel para matakpan na konti. Masyado namang obvious yung pump dyan. Iba din kasi tingin ng tao pag may mga pump na tubig. Iba yung naiisip nila. So at least yan, lagyan natin ng harang. Lalo na may sobra pa akong iharo. Pwede siyang iharang dyan or O kaya lalagyan ko na ng box dyan sa paligid niya para pwede kami magtambak dyan o lagyan ko siya ng bakod na may design. Pero doon sa loob ng bakod niya, nandiyan yung mga patambak namin, mga piping na expose lang sa araw. Pwede siguro. Hindi naman makikita na sa view deck yun. Yan. Tapos na nila, ang ganda-ganda na tignan. Baka nagamit nila yung abang dito. May abang ako dito, baka nagamit na. O baka wala pa siyang ginagawa. Ito yung mga sobra pa, okay pa. So baka hindi na ako bibili siguro. Pagdudutong-dutongin na lang. Kasi ang design naman ng namin, paglalatag namin, alternate, ayun
Kita ba siya sa camera? O yan, may putol dito. Walang putol. Kung may putol. Tapos doon sa dulo, ayan, may putol na naman uli. Walang putol. So, alternate siya. Pero pagka, habang dumating sa dulo, pwede na umiksin na yung haba ng putol niya. So, ibig sabihin kung ganun, pwede namin magamit yung maliliit na retaso. Katulad dito pala, nagamit na nga dito ni Kuya Jerry, Yan yung putol niya, kitang-kita na dito na hiwalay. Iba-iba na yung sukat niya. Ayan, Dulo naman na kasi siya, hindi na nata. Sa kami design naman talaga siyang may hiwa-hiwa dito. So, yun ang advantage na may mga alternating siya. At the same time, mas magandang, mas manipis yung yung haba niya para kung madaling ayusin. Hindi para pa iba-iba. O kaya lang, matrabaho yung putol ng putol. Ayan, dyan lang. Mukhang hindi na kami bibili. Ayan. At mapagkakasya na siguro yan lahat. Yan, nakita nila yung mga iba pang PS materials dito. Ito siguro baka magpalagay lang. Bibili na ako ng hagdanan dito naman lang at fold. Yung kakayanin ako. O kaya mas maganda paggawa ako ng bakal. Yung kakayanin ako. Takot ako sa mga binibiling aluminum baka pag matataba hindi kaya. Hindi, iba pa rin yung bakal na hagdanan. Pwede ko naman itago dun sa loob yung pump yung hagdanan, di ba? Ayan. Ilan na kasi taon natin ngayon. Sa lang sila. Isa, dalawa, apat. Ay, 5 sila ngayon. 5 pala, 5. Dalawa, hindi pa bumabalik si Wamo saka si Nelson. Nasa bakasyonan pa. In-enjoy pa nila yung long weekend nila. Dito pa na kayo sa Miana. Waterproof. Kayo pala yung kanina gumagawa din ng waterproofing. Akala ko nagkikisame. Ayan, nilagyan na ng waterproofing ni tatay. Kasi nga yung ibabaw natin na roof open lang, rooftop lang siya. So pwedeng dyan yung tubig, mag-moist or Yan na waterproof ni tatay. Tapos yan, pwede ng pwede na siyang kabitan. Tapos ito lang, nakalimutan ko nga. Kasi hindi ko alam na ito ang setup nila sa yung hangin na yung exhaust. Dinugtong nila dito, ginawa nila isa. Kung alam, hindi ko na alam kung makakasingit ako ng check bag ng pang air para pagka ginamit dito hindi pupunta dito yung hangin sa kwarto dito sa kabila. Kasi pag bukas ka ng exhaust diyan, malaking chance na pumunta din dito yung hangin na imbis na lumabas pupunta siya dito. So kung pwede ko mahabulin check bag niyan na air lang, mas maganda. Yan nga lang, nabibili yung mga check bag na gano'n sa Lazada ko lang nabibiling gano'n dito sa mga hardware. Parang hirap hanapin. Hindi katulad ng sa Lazada, halos na doon lahat. Diba? Mga iba. Tapos pag wala pa, doon ka sa mas malayo-layo sa Alibaba. Balik ko Tuesday. Tapos yung divider ko, sinasuggest din ni Butoy na ito na gamitin. Ito na gamitin at divider sa taas. Sa ibang cabinet, pwede daw yan. So mas matibig kaya sa bakal ng tubular ang gamitin namin. Yan sabi ni Butoy. Toy, ito ba siya sabi mong gagamitin pang divider? Pwedeng gamitin? Mas malapad pa? Yung metal stud talaga. Yung metal stud daw mismo. Mas makapal. Pero yung lapad niya, okay na sa akin yung lapad niya. Metal stud din naman yata ito 2x2 yan sir na Na sukat. 2x2. Pero parang ito rin, di ba metal stud din to? Metal paring po yan. Metal paring. Tapos yung metal stud, mas makapal lang. Parang parehas yung itsura. Parehas lang yung nila. Yung profile nila na. Saka yung hulmahan nito parehas lang. Baka yung nipis nito talaga manipis to, no? Manipis lang yan sa pero kailangan sa mga kesami mo na magagaan lang yung lalagay mo. Katulad nito, panel lang, plastic. Pero kung mabibigat na klase na plywood, naku, minsan nakakatakot to. Lalo na yung magkakabit nito, hindi na iisip na pwedeng bumagsak din anytime.
Saka pag sa katagalan, ito yung unang-unang kinakalawang. Sa nipis niya, baka mabilis mabali. O, dito tayo dyan, wala tayong support sa gitna. Wala tayong support sa gitna, kaya na yan? Meron pong yung papatigas. Yung Veritarian. Ano yung papatigas? Viagra. Veritarian, sir. Ha? Yung babaw. Meron sa gitna. Yung double clip. Yun. Wala pa. Di pa nakaset up, no? Nauna na yung profile, eh. Madali na po yun, sir. Kumbaga, inuna mo na yung finishing bago magpatigas, no? Ano? Extra juice lang, pwede na. Extra juice lang. Si Butoy, nag-iipon to ng lakas. Kailan pa 27? Na lang araw na lang. Ayan, happy anniversary. Condition na condition si Butoy. Walang inom-inom to ngayon, eh. Tumatake ka ba ngayon? Wala. Ay, kobra. Tapos condition na condition yan. Meron naman siyang junior. Diyos ko. Kaya nagsisipag to si Butoy ngayon, eh. Kasi nga maraming pinaplanong. Isang design na plano niya to, eh. Marami siyang Butoy junior. Ano yung ni-repair natin dyan? Yung gulong o yung ang gulo niya? Para hindi na po siya nabubunot. Nagawa natin, di sok-sok lang kasi. Ngayon, pinalilipat ko yung pinag-weldingan sa kabila para may kontra na talaga siya. Kaya para medyo siya, matibay-tibay na. Oo nga. Kasi pag bumagsak yan, maalala ka namin. Muntik na nga ito nung Bakit? Kasi pag natumba siya, automatic tatanggalin siya kasi nakasuksok lang siya, no? Nakasabit lang siya. Ang advantage lang nun pag ayusin ka, pero pwede naman ayusin na nakakabit na ganyan, di ba? Ayan, di mo na siya, kinalas mo pa siya, ganon? Hindi, ito lang yung tinanggal ko lang yung grinder ko lang. Okay, tapos bilan mo. Sige. Yan ang titibayan mo, yung kasi pinaka eh. Yan yung pinaka-pundasyon niya, eh. hawak. Parang pag-ibig mo lang yan, naging titibayan mo. Tumawag ko sa akin si Mami kahapon. Nagagalit siya, sabi niya, ba't ang tagal mo daw ginawa yung sliding door doon sa may Ang tagal ginawa ni Butoy, ganun. Sinabi ni Mami, nagagalit. Gusto daw niya pumunta rito. Sabi ko, may pinapanood mo, Mami, matagal na yun. 2 linggo na ba yun? Parang 2 linggo na yun, Nalik niya na panood. Ayan, tagal-tagal din naman po ito yung sliding. 1 linggo ka daw niya pinanood pa ulit-ulit. Ayan. Ito naglilinis kami ng recycle sila ng Ang dami kasi ng mga mali-mali mga piping na inaayos. So ayan. Lalo na dun sa unang contractor namin ng pool. Marami din nasayang na pipe. Hindi ko lang napansin yung mga nasayang niya. Pero nung umalis na sila, napansin ko, ang daming tambak doon sa likod. Doon ko lang na-realize na magkano isang pipe niya sa 2,000, 3,000 yung mga lalong elbow. Pag inad mo lahat siguro ng mga nasayang, mga 50. Sa dami nun, aabot na 50 yung mga nasayang. Ayan. Kaya pinapamadali na kayo ni architect kasi nga yung isang client nagagalit na. Ito pa, magpipintura pa pala kami sa labas. Dahil pa namin gagawin. Sabi nga ni Jay sa akin, kapatid ko, baka December pa matapos kasi meron pang magpupuno pa daw ng mga gamit. Ayan, siguro hanggang dito na aking video. Ayan pala, sandali. Yung kapitbahay namin nag-gardening sila dun. Di ba sa may ganyan-ganyan. May nililis kang garden. Okay sa akin, okay lang ito, may konting garden dito. Ayan, so hanggang dito na lang yung video natin. Sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, baka naman. At syempre, huwag nyo kalimutan i-click yung ating notification bell para ma-update kayo sa aming channel na Bong and Jeff. Lalong-lalo na ma-update kayo sa aming napakatagal na construction ng aming resort. Dito yan sa may South Spring Villas, Bucal, Calamba, Laguna. Yung resort namin, yung Bongabille Private Resort. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Bye-bye.
Bye!